Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9 sa aga. Again, standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, sudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa manabutan sa ngamon pagserbisyo. Higaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga ben, welcome sa sanamang edisyon sang pagpangalagan sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Ano kita karon sang Merkules o kung ano kita karon sang Webes. Nobyembre 6, tuwing 2025. Sa kinadamay ko po ninyo tugtog alas 9:55 subong aga, ako ang inyo alaga JP Herbas. Sa atong mga subitag paramati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Gibalas, Iloilo kag sumuman sa atong mga kuturan sa Negros Occidental, mayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Mabiyan, padang kita nga maghahatag sa mga updates may kantanan sa rin epekto sa Bagyong Tino na naglabay diri sa Western Visayas kay pila ka mga area sa Visayas. Nakita mabiyan sa Negros Occidental. Balo na to ng mga epekto sa ni, especially sa bayan sa Negros Occidental, kung sa diin naglabot na mabiyan sa 27 ang inisyal nga numero sang napatay bangod sa nasambit nga bagyo. Ibaloon ka ba ng mga updates sa Bacolod City kag sumuman diri sa syudad sa Iloilo kag iban pa nga lugar sa Western Visayas. Una kita mabiyan update gikan sa Iloilo City Government. Ibaloon na to ang mga epekto sa Bagyong Tino diri sa Iloilo City. Para idulong sa ato ng detalye sa balita, yari ang live report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Chief, nakugid nga bagay ang pagpatuman sa mandatory preemptive evacuation kung nga ang Iloilo City sa piyak sang paidalom sa signal number 4 bangod sa Bagyong Tino, zero casualty. Ini ang ginapabalogid kag nakugid nga bugal sa bahin sa aton sining Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office ang zero casualty sa syudad sang Iloilo. Kag as of the latest, Jade, may arasing 18,000 plus ka mga families o kung ka mga individuals ang apektado diri sa may syudad sang Iloilo kag suno sa kay Sir Darwin Papas ng CDRRMO nga halin kahapon amat-amat na nga nagpauli ang ining mga evacuees naton sa 135 yata ka mga evacuation centers diri sa may Iloilo City, Jade. So sa karon amat-amat na ang pag-recover subong man ang pag-identify no sa aton siniya nga CDRRMO sa mga pumuluyo nga kinahanglan buligan kay ti ginapreparar man sa city government, Jake, ang paghatag sang posible assistance sa mga kauturan naton, especially ang mga nagkalaguba ang ila sini nga mga puloy-an, Jake. Pabati naton lang lipot lang pahayag ni Sir Darwin Papa ang aton sining CDRRMC. Ang isa naton kay ginalantaw is depende sa mga barangays nga sa palibot niya o depende sa barangay sa district niya na kung pinakabilog ng evacuation center i-open natin. Sir, nalukang doon ba, sir, nga gamay ng mga barangays ang ginpa subong nga pagpulan? Anong factor ayun, sir, consider natin? One is na makikigamay ang ulan. Very, very low ang
rainfall natin. The highest that we've recorded for 24 hours is only 78 millimeter for 24 hours. At previously, abi sa Upong, mga sa July, in just one rainfall event, 1 hour, we have 185, 175. So, amo nang ginambal, Jeep, no? Lipot lang ito ang bites ang caption ni Sir Darwin Papa. Nga during bagyong Tino, naka-record lang gid in 24 hours ng 78 mm nga amount of rainfall ang Iloilo City. Nga daw tumalagsahon kay kung kisa sa isa ka oras nagalabot sa 100 mm ang kadamulon sang ulan sa isa lang ka oras kay bisa nagresulta ini sa pagbaha. So during that time hangin ang mabaskog kag hindi ang makusog na ulan. Kaya kung posible nga nagdako pagin ang millimeter ang kadamuon sang rain volume sa Iloilo City during that time, mas dako ang halit nga nabilin sang bagyong Tino sa may Iloilo City, Jay. Daw mo ginapasalamatan sa madamong mga Ilonggo no nga ang bagyo despite sa mabaskog nga hangin wala iya sa tuman gigapuso ulan diri sa Iloilo pero sa Dusay nagbubo siya nga ang ulan sa iban nga mga bahin sa Visayas particularly sa Cebu kag Negros. Kung talawon ta Jeep ang 78 mm in 24 hours kag ang 100 mm in 1 hour, imagine mo tako gaya nga difference ang amount of rainfall santo man sa pinakaulihing assessment. That's why nga hindi gawa lubos nga naapektuhan kag zero ang barangay nga ginbaha diri sa may Iloilo City. So amo na ang latest nga pabalo sa CDRMO, zero flooded barangays kag zero casualty ang Iloilo City kasunod sang sining paglaslas sang bagyong Tinoche. Diyan nakaulahon ko na lang back to school kag back to work na ang tanan diri sa Iloilo City. Yes, no, ginanunsyo kahapon pa ni Mayor Raisa Treñas pagi sa ni spokesperson, back to normal na ang tanan, ang trabaho sa city government kay sa tanan ng government offices, subong man ang klase sa aton sining mga bulutuan. Pero may mga bulutuan pagkita Jeep nga may nag-occupy pa ng mga evacuees, no? Kaya hindi man sila mapilit pero from 18,000 no damo na kalabanan ang nakapuli na gid sila siniyang puluyan as of today, Jeep. Ayun. Madamong salamat dyan sa imo sining balita. Amo ning madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:17 na sa aga. Namugid ang nalipay mga biyan. Sa paano, sa piyak sa mabaskog nga hangin nga dala sa bagyong Tino diri sa Iloilo, wala iya sa madamong na pag-ulan nga na-experiencehan. Except for the area sa bahin sa Northern Iloilo. Sa din pila ka mga area naka-experience pa iya sa medyo madamol-damol na pag-ulan. Compared sa mga nagliligad na babagyo, ang bagyong Opong, bagyong Nando, at even ang mga localized thunderstorm mga biyan. Hindi tanto ang mga pag-ulan nga na-experiencehan diri sa aton nga syudad. Garison man ko nga ang gamay ng mga area ang naka-experience sa pagbaha sa Negros o kung sa syudad sa Iloilo. Pero isa sa mga ginabantayan natin mga biyan pag timuan natin nga makuha ang update ang sitwasyon karon sa Negros Occidental. We've been monitoring the situation mga biyan pero bangod sa kakulang sa power supply kag internet connection sa bahin sa Negros Occidental, limitado lang impormasyon right now ang atong sining nakuha. Pero right now, we are establishing a connection sa PDRMO sa Negros Occidental para mahibaluan mga biyan ang ila sining pag-monitor sa bugos nga probinsya. Pinapabala ka area sa Negros Occidental ang padayon nga naka-experiensya sa pagbaha. Kahapon may isa ka bus ang nagtagilid sa dalan. Matapos nga ginpilit sa driver nga magsulong sa baha despite nga hindi na visible ang dalan. Nagawa nila sa video mga biyan. We're trying man to share that sa inyo. So for privacy reason, ginatiwa natin nga ma-blur ano yung mga laragway. Just kita nga mag-share sa video.
Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:19 na sa aga. Sa sining oras mabiyan, ko po na natin sa piyak nga linya ang Deputy Manager sa PGRMO sa Negros Occidental. We have Sir Brian Larry Sr. Sir Brian, mayong aga, kamusta kamudra sa Negros Occidental? Yes, Sir JP, good morning. No? Subong manda sa tanan mo tagplumati sa Radio Pilipinas. Diri subong no, sa Negros Occidental, generally fair weather na kami pero ang rehabilitation and recovery naton padayon pa sa gihapon nga mga inoras, Sir JP. Ngayon. Sir, may we know kamusta ang naging epekto sa bagyong Tino dira sa Negros Occidental? Una kita, sir, sa inyong mga ginareport karon nga numero sa mga napatay. Nagsaka na bala, sir, ang numero sa initial number nga 27 ka mga bangkay nga na-recover dira sa Negros Occidental? Yes, positive gid, sir, no? So sa subong may ara nakita na record. Actually, for verification nga po, needs verification nga po ginabutang namon. Pero sa subong, sir, initial report sa aton nga mga local DRRM kag Philippine National Police ara na sa 37 ang aton nga mga deaths kag 54 pagyapon, no? 54 pagyapon ka mga persona ang padayon nga ginapangita. Grabe. Bali, sir, nagdugang gidya ang numero sa mga napatay at the same time, numero sa mga missing. Pero kahit kahapon, 27 ang confirmed mga unverified ng mga death. Kag 45 naman ang reported nga missing. So, subong ya, nagsaka ang numero sa napatay at the same time, nagsaka paghid ang numero sa mga nagkaladula. Yes, correct gid, sir. Subong may ara gid kita, no, tsakto ito ang bamo nagdulugang gid ang aton nga mga napatay kay di subong aga may nakita naman dito sa parte sang Hinigaran in which kagapon missing pa lang ni siya. Pero subong nag-utaw-utaw gitong iyang lawas man which is wala na gid under gina-record na siya sa patay gid. Sir Brian, do you have the breakdown sa sining nga mga bangkay nga na-report kag subject for verification pa karon dira sa Negros Occidental at the same time ang missing dira sa inyong probinsya? Yes, sir. No? So, subong, Bago City, may ara kita 5 kapatay kag 6 ka missing. Sa La Castellana naman, in which nga mo yung pinakadako to subong no nga records ang deaths, may ara kita 10 kapatay kag 23 ka mga padayon pa sige hapon nga ginapangita. Sa Murcia naman kag Murcia may ara kita 2 deaths, San Carlos 3 kapatay, La Carlota 4 kapatay kag 11 pasubong gihapon ang missing. Sa Hinigaran naman nagdugang isa, no, 6 tanan ang napatay kag 3 pa sa gihapon, no, ang missing individuals naton. Sa Isabela naman naka-record kita patay isa kag sa Moises Padilla 6 deaths kag 11 missing individuals, Sir Jake. Grabe, kadamo, sir, sa nagdulugang, no? Particularly sa Moises Padilla, kasi 0 reports gini sila kahapon as to deaths and missing ng mga personalities. Sir, ano ang mga common ng mga kabangdanan siyang sining kamatayon although subject pa for verification sa mga biktima? So amo na, sir, no, may mostly gid, no, nagutaw-utaw gid ang ilang lawas, so drowning gid ang kaso sang mostly sang aton nga mga casual or deaths, no. So far, Sir JP, amo pa lang na the drowning incident gid ang pinaka common cause gid sang aton nga deaths. I see. Sir, as we speak, may mga area pa ba na sa Negros Occidental nga padayon nga ginabaha bangod sang bagyong Tino? Sa subong, Sir JP, no, kagapon actually may ang pinaka-stagnant tagit kagapon nga mga areas is along sa Hinigaran, Isabela, no, kag may araman portions ang Ginalbagan. Pero as of this morning, ang aton main highways passable na. Bagya naman kag amatamat na gid nga naga-subside ang aton nga tubig. Although wala pa gid siya not completely subsided pa gid siya, pero maagyan na gid, Sir JP. So, well, for our listeners to understand kung grabe gid ang numero sa mga napatay sa bahin sa Negros Occidental, kaya kami diri sa Iloilo Luckily, mabas kung tuon ang hangin pero gamay ng di o kung hindi tanto ang pag-ulan.
Can you share to us, sir, ano ang mga senaryo dira sa Negros Occidental during isang kasagsagan sa bagyong Tino? So far, no, aside Sir JP sa bundak or mabunok yun nga ulan, so amo ito November 4 nga adlaw sang aga until hapon, diri sa Negros Occidental pertigid kabaskog or ang pagmadlos gid sa uyog sa hangin, in which amo man na gani no ang mga causes man sang aton nga mga damages is nagkalalupad gid no mga atop naton, mga atop di kag nagkalatumbagit ang mga kahoy kag ang mga electrical posts man sang aton nga mga LGUs. So mo ginano pertigid pasko gid ang hangin di Sir JP, signal number 4 in some areas of Negros Occidental. Grabe. Sir, ang mga area nga nga naman ka apektado, we understand the Castellana, medyo mabukid nga bahin. Pero ang iban, sir, nga mga area, sir, mountainous area man ni sir, ang mga barangay nga ini or mga low-lying areas kaga yara sa mga kilid sa baybayo? Mostly gid Sir JP, no, mas laban kita sa mga coastal areas naton, which is ang natuga gid no sa mga aton nga flooding incidents. Kay under man kita sa storm surge warning nga gina-release ni Pag-asa. And amo gito ang nag-cause gid sang flooding, no, aside sa paskog nga ulan, no, grabe nga hangin, ang storm surge gid or ang ginatawag naton nga abnormal no rise sang aton nga mga water level sa aton kadagatan, which is nag-contribute gid sa flooding incidents naton, Sir Jay. I see. So may storm surge in Dagali, sir, dira sa Negros Occidental. Ano nga mga area ni sir ang naka-experience sa storm surge? Most under base ya kay Pag-asa, Sir JP, no, damo gid actually do damo gid may mostly gid LGUs naton under gid sa storm surge warning, no. Kagti amo na sa bayan pagit bisang ginatawag naton man nga high tide, amo gitong nag-contribute gid sa pag-ulan sa pagbaha sa aton nga mga LGUs. So, well, we also receive an information nga ang sa Lakaglota ni sir may buhawi pagit nga nagluntad rason sa death sa pila ka mga personalidad dito. With regards positive sa JP ang info no nga may ara buhawi dito sa La Castellana, pero waiting pagit kami sa official report man ni DILG regarding kung sa buhawi gid man to bala na ang rason kung napatay ang aton nga mga individuals man sa La Castellana. Pero positive gid may ara kita sang buhawi dito, Sir JP. I see. Sir, clarify ko lang, ang buhawi nagluntad sir sa La Castellana at La Carlota. Yes sir. Oo, correct sir. Ayun. Sir, as to affected population, we've been talking about the deaths and missing, pero isa pagid sa mga ginakasubo naton, madamo gid sir ang apektado nga populasyon. So subong sir, pila na ang numero sang mga apektado sang sining bagyo? So as of this time, Sir JP, no, 31 gid ka mga LGUs naton ang affected, no. Bilogid nga Negros Occidental ara subong sa 432 ka mga barangays, 56,774 naman ka mga pamilya, kag 189,086 ka mga individuals ang affected. So ang with regards naman no sa aton nga ang evacuation centers sa Subong ara sa gihapon sa 28,943 families or 107,400 or 92,426 ka mga individuals na ara subong pa sa sulod sa aton nga mga evacuation centers. Grabe, yung kadamo-damo sa nga apektado nga pamilya. So, Brian, ang infrastructure damages naman, may mga reported na kita nga mga nagkalaguba nga may struktura kag infrastruktura dira sa Negros Occidental. Yes sir, no. So initial info pa man lang iwat actually sir kay ongoing pa man ang aton nga damage assessment no sa aton man nga mga local government units, and ang statistics naton wala pa gid kita exact gid nga mga statistics pa, pero as of now may ara na kita mga na-record nga mga damaged houses sa nagkalain-lain naton nga mga LGUs, kag may ara man kami nabaton nga report no nga Valladolid District Hospital naton may ara to mga nagkalataktak ang isame, kag sa iban pagit sa GP amo pagid na ang aton pagid nga lead man
no further assessment pagi para mabala naton ang estimated damage cost sa aton mga infrastructures. Sir Bel, may naman kaya kahapon may mga reports pagkita sir nga medyo mabudlay gid ang internet at the same time reklamo ang ibang kiti until now wala siyang mga supplies siyang kuryente. May sir, may update ka mo as to may ara sa mga lugar pa nga tugtog karon wala pa siyang supplies siyang kuryente. Yes sir, no may ara pagit mga LGUs nga nawala pa sa gyapon sa kuryente, no. So Bago City do may ara pagit sila gyapon, no, blackout gid sila until kahapon, no. So amo pa na gihapon sa iba naman, no, may ara pagit extensive total blackout man sa Escalante, EB Magalona, no, kag iban pagit Sir JP madamo pagit, no. Amo pagit na ganing challenge man diri namon kay aside sa wala kuryente wala pagit signal sa aton nga mga iban nga areas, which is very challenging man sa pagkuha pagit sa mga information kag updated data man naton diri. Actually, amo naging katingala ko kahapon, sir, kasi we've been trying to solicit or ask sa mga information coming from various ng mga LDRMM, pero pararihos gid ang sabat currently unattended or out of coverage ang inyo siniiya ng mga LDRMM. But we understand gid, no, kaya may initial info kami na kulang gid ang internet supply and power supply dira sa madamo nga areas ang Negros Occidental. So Brian, with this extent of damages, ano na ang mga assistance so far nga napanabot sa aton sining gobyerno, local government unit, national government agencies, and even sa mga non-government organization? So amo na Sir JP, no, ang pinaka crucial gid subong nga need sa aton nga LGU is tubig, potable water gid Sir JP, no. Pag ang aton nga DSWD preposition naman yung mga food items, mga food packs natin sa mga evacuation centers, tubig gid Sir JP, no, ang aton nga needs gid sa aton mga LGU subong. So ang provincial government of Negros Occidental nag-deploy naman, no, sa water filtration trucks sa Bago City kag La Castillana para mag-augment man, no, sa aton nga bulig, no, para sa ilang nga tubig. Kag sa subong nag-request man, no, ang aton nga hinigaran nga ginakulang gid gyapon ang ila tubig in which, no, nga mabulig katuliwat sa padala sa aton nga mga water filtration units para mabuligan man naton sila. Kag while abot sa GMP sa tubig, aton mga local DRRMs nag-request man clearing teams para mabuligan, no, or mapadasig pagin ang ating clearing operations sa mga nagkalatumbang nga poste, nagkalatumbang nga kahoy, kag wala labot man, no, sa clearing teams naton ang ginafokusan pagit isa subong is ang search and rescue operations naton kay ti kasaka pagit sa gihapon ng aton nga mga missing individuals, kag mapadasig lang ini kung magbinuligay man naton member agencies in which coordination ni Philippine Army, PDRIMO, Bureau of Fire para magbuligay gid magpangita pagid sa mga nagkalabili naton nga mga missing individuals. Sir Brian, karon bala konsidera na sa probinsya o kung sa aton sa nga provincial government nga magdeklara na sa state of calamity? With regards to the declaration, Sir JP, no, sa state of calamity, gahulat pa man kami sa decision gid sa aton nga governor, no, kay subong wala pa gid kami info man diri sa DRRM if ma-declare na state of calamity. Pero with regards to that, may ara na kita tatlo local government units na na-declare na sang state of under na sila sang state of calamity, no. Dala na di sila Carlota, Tubuso kag La Castillana. So tatlo na LGUs, Sir JP. Saan ulit sila, sir, nagpadalam sa state of calamity? Kahapon lang, sir? Yes, kahapon lang sila nag-info, Sir JP, na nag-declare na sila state of calamity. Ayun. So, Brian, ang klase naman kag mga opisina sa gobyerno dira sa bahin sa Negros Occidental, kamusta karon? Yes, no. So sa subong, Sir JP, although may ara na iban schools
na nag-resume na yan sa klase, especially ang mga wala man yan naapektuhan, no? Wala man yan damages na na-record, binalik na yan sa pag-conduct sa face-to-face classes. Pero subong, may arakit kita sa gyapon suspension, apat na record ta Ilog, hasta sa Buwas, Talisay City, Valladolid, Murcia ka ginubaan hasta Buwas, Sir JP, cancel niya po ng face-to-face classes. I see. Sir Bel, kaina na mangkot ko ang assistance provided sa ating sining Negros Occidental PDRMO at the same time sa mga national government agencies. But may sir, kahit kahapon, may mga report pa kita nga nabaton na may mga area nga daw wala pa yan nalaputan sa bulig. Sa subong sir, may mga area pa kita o komunidad nga daw stranded sa kahapon or hindi pa malapot sir sa aton sining mga rescuer. With regards to rescuing naman Sir JP, ang aton niyang mostly gid ang flooded areas naton sa ligad amo tong hindi malapot sa mga responders naton hindi nato kasulod kay tungod wala labot sa taas na gid ang tubig ang mga road obstruction naton amo pag inaangga pahinder pagit sa naton nga response operations man. Pero subong ang aton na record is mostly accessible naman, passable lang aton nga mga major area, major highways, kadti ang aton nga mga responders yara nagito yung subong sa ground man. Para mag-conduct sang tanan nga all kinds of operations, rescue operations, clearing operations, kag search, rescue and retrieval operations man Sir Jim. Sir Brian, madamo giga salamat sa imo sini nga oras ug impormasyon. Lastly, Sir Brian, ang imo na lang gid nga mensahe sa tanan nga mga nigrense kag sa mga kultura naton sir nga nagaplano nga maghatag sa bulig o magpalapot sa bulig para sa aton sini nga mga apektado nga mga residente dira sa Negros Occidental. Yes Sir JP, so amo na ang panugyan namon sa tanan nga aton mga nigrense kag iban pagid nga mga national government agencies and private mga private nga mga agencies is if ever may ara kamo sang bulig nga ipalapot diri sa Negros Occidental, pwede gid kamo makipag-coordinate sa provincial government din naton para ma-address naton kung diin gid nga mga areas ang pwede ipalapot ang inyo i-share nga bulig diri sa province of Negros Occidental kag sa ato naman nga mga affected nga mga pumuluyo is stay put lang na kita sa evacuation centers until nga mag-improve na ang aton nga rehabilitation and recovery process man Sir JP. Sir Brian, madamo giga salamat sa imo sini nga oras kag impormasyon. Again, stay safe gid sir kag padayon sa inyo dira sa PDRMO. Yes Sir JP, thank you gid halong kamo dira Sir JP and padayon lang sa gyapon nga pag-update and monitor man. Madaming salamat, Sir Brian Larry Senyor. Namatay mga biyan ang latest nga update sa bahin sa Negros Occidental. Ginakasubo nato mga biyan nga padayon ang pagsakas ang numero sa mga na-recover nga bangkay at the same time numero sa mga nagkaladula bangod sa epekto sa bagyong Tino. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:37 in the morning. Alas 9:38 na sa aga sa ato nga pagparbalik mabiyan dugang nga mga updates gikan naman sa iban pa nga area sa aton sining rehiyon kag sa Negros Occidental aton nga hibaluon kag pag-istoryahan. Iban pa nga mga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahandom. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital
wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Po, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Magandang araw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense. Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang sumit-sit ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-bung-hang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:42 na sa aga sa gihapon, nagpapamatga mo sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Mabiyan padayon ang pagtuluwas ng Northern Negros Electric Cooperative Incorporated o NECO para mabalik ang kuryente sa ilang mga coverage areas. Sunod sa naging impact sa bagyong Tino. Nagabi mga biyan pagkas ang latest nga status of power restoration efforts ang nasambitiya nga kooperatiba sa diin partially energized na ang Ibig Magalona, particularly sa Barangay 3, Barangay 1, Barangay 2, and Barangay Tabige. Partially energized naman ang Victoria City, particularly ang Bakayan Feeders 1, 3, 5, and 6. Partially energized man ang Banwas ng Manapla, particularly ang IPI Feeder 2, ang Cadiz City, kapin na 80% na sa Cadiz proper ang energized. Sa Sagay City, partially energized na ang Paraiso Feeder, Hillside and Porokyo sa View Heights. Samtang sa Escalante and Toboso, padayon pa nga ginatuwaan na mabalik ang kuryente sa nasambitiyang 69 cable transmission line. At sa San Carlos, Calatrava, ang mga areas hira sa Bisuan sa Calatrava Feeder,
are partially energized from San Carlos Substation padulong sa Sitio Achilles, Barangay San Isidro. Padayon karon nga ginatiwaan sa mga personnel sa NUNECO nga mabalik ang kuryente sa ila sining nga mga service areas. Even kagabi mga biyag, may mga ongoing na mga power restoration efforts ang mga warriors of light sa NUNECO. Samtang sa bahay naman sa Negros Power. In paambit sa nasambit niya nga pribado nga kumpanya ang estado karon sa ila sining Negros Power Restoration Efforts as of November 6, 2025, 7 a.m. mga biyan. Yara na sa 38.1% ang total energized household, samtang 61.9% ang padayon nga unenergized. Sa Alihis Feeder 3, 26% ang energized. Sa Alihis Feeder 4, 76%. Sa Alihis Feeder 5, 88%. Sa Alihis Feeder 6, 38%. Sa Alihis Feeder 7, 72%. Samtang Alihis Feeder 8, 43%. Reclamation Feeder 1, 19%. Reclamation Feeder 2, 90%. Reclamation Feeder 4, 7%. Burgos Feeder 1, 54%. Burgos Feeder 2, 3%. Burgos Feeder 3, 64%. Sabay nga magdugang pa mga biyan, mga area na mayara siyang supply na sa kuryente within the day. Kaya we understand mga biyan nga ang kuryente, no? Ang isang hangin, naging essential na sa kabuhi sa madamo ng mga Pilipino. Hindi nakasandig ang panangabuyan man sa iban. Mga restaurant, mga kauturan naton nga nagatrabaho sa mga fast food chain, mga hotels, and even naton sila mga micro, small, and medium enterprises. Especially ng mga nagagamit bala sa mga blender. Mayo lang kung bastante o kung may budget ka for generator, pero kung wala, struggle is real good. Samtang yung kalipay ni Bacolod City Mayor Greg Asakaya na wala siyang casualty sa ila siniya nga syudad sa piyak sang mabasko nga ulan kag madamo nga hangin nga dala sa kung mabasko nga hangin kag madamo nga pag-ulan dala sang sining bagyong Tino. Pero sa alkalde nakabulig free ang madalagon na pag-iwas ang preemptive evacuation na gimbulugan sa madamong nga residente. Evaluan mga biyang nga nagdangat sa masobra 2,000 kapamilya sa Bacolod City ang nagsaylo sa mga evacuation center madamo diri ang naga-istar sa mga flood-prone area. Nagalaw naman si Mayor Dasataya na ipadayon sa mga residente ang pagsuporta sa mga preemptive evacuation kung liwat na ipatuman bilang pagpanghanda sa mga mag-aabot pa nga kalamidad. So again mga biyan, we keep on praying good for the safety sang tanan. Especially sa mga kauturan nato nga tugtog karon nagaatubang sa panghangkat dala sang sining epekto sang bagyong Tino. Update naman mga biyan gikan sa Department of Social Welfare and Development. Nagdangat na mga biyan sa 22 o kung 28 milyones pesos ang napalabot nga bulig sa Department of Social Welfare and Development sa mga apektado nga pamilya diri sa Western Visayas.
Asa sa ila sining latest nga dromic report mga biyan. 99 ang apektado nga mga syudad kag munisipalidad sa bahin sang Western Visayas. 4,619 ang apektado nga mga barangay. 233,694 ang apektado nga pamilya. Nag 764,007 ang apektado nga mga tao. Out of the more than 233,694, na 10% pa mga biyan o kon 23,430 ka pamilya o kon 77,901 ka tao ang nagatiner sa 1,116 ka evacuation center. Samtang may masobra sa 20,200 ka pamilya o kung sa 68,000 ka tao ang nagatiner sa ila sining nga mga kakilala. Nagdangat naman sa 99 ang partially o kung totally damaged houses. Kag 5,845 ang numero sang mga partially damaged. Ginatagman sang DSWD nga karon mayara pa sang 65 million nga balor sang bulig ang nakahanda nga iparagtag sang ila sining ahensya sa mga posible pang nagakinahanglan sang bulig gikan sa gobyerno. Out of this, more than 65 million pesos mga biyan, 2 milyones pesos ang standby fund kag 62 million pesos na balor sang food and non-food items ang nakahanda nga i-deploy kag iga-paragtag sa mga kauturan naton nga nagakinahanglan sang ayuda. Mabiyan, padayon ang pag-monitor sa Radyo Pilipinas Iloilo sa hulag sang o kung sa nanging epekto sa paghulag sang Bagyong Tino diri sa Western Visayas. Pantayan ang ibang pang mga balita gikan sa aton nga mga kopdanan sa Radyo Pilipinas News Team sa ibang pang Public Affairs Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Subuman para sa latest update. Pag-monitor man sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. Dira naka-post mga biyan ang mga balita nga nakuha, natipon sa aton nga mga kopdanan diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan, sa ngalan ng gidaman sa akong mga katuwang technical, Mr. Alan Defantes sa studio. At subuman, Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalagad, JP Herbas. Madamo gid ka salamat sa inyong pagpamati. Stay safe and let's keep on praying sa mga apektado sa Bagyong Tino. Mayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
publiko. Radyo Pilipinas.